ma'am. Ako po yung isa sa mga reporter for today. So, ang report po namin ay ang hamon ng pagsasalin ng mga technical na sulatin ni Mario Meclat. So, ang pagsasalin ay isang sining at agham na may layuning maiparating ang orihinal na diwa, kaalaman at mensahe ng isang teksto mula sa wika tungo sa iba. Yes, ang pagsasalin ay isang sining at agham na ang layunin ng tagasalin ay maiparating ang orihinal na diwa, kaalaman at mensahe na gustong maiparating ng kanyang isinalin na teksto galing sa ibang salita papunta sa isang salita. Kunyari, ang English, gitranslate niya sa Tagalog. Tapos yung mensahe ng nasa English na gitranslate niya na teksto is nandun pa rin sa isinalin sa salitang Tagalog. Ang original na kaalaman o mensahe na nanggaling sa English ay dapat nandoon din nakapaloob sa isinalin na teksto galing sa English papuntang Tagalog. Dapat sakto. Ngunit sa pagsasalin ng mga technical na sulatin, naharap ang tagasalin sa mas masalimuot na hamon. Hindi lamang ito tungkol sa wasto at literal na pagsasalin, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng eksaktong kahulugan, logika at layunin ng orihinal na sulatin. Yes, nasabi ko na yung kanina sa unang paragraph. So, ayon kay Mario Meclat, ang gawaing pagsasalin ay hindi lamang isang simpleng linguistikong proseso, kundi isang gawaing intelektual at kultural. Yes, namamanay mo kultural nila dun. Okay, ang pangalawa ay ang ugnayan ng wika, kapangyarihan at kaalaman. Ayon dito, isa sa mga mahalagang punto ng pananaw ni Mario Meclat ang kaugnayan ng wika, kapangyarihan at karunungan sa pagsasalin ng mga technical na sulatin, partikular yaong may ugnayan ang mga isinaling teksto sa agham, teknolohiya, medisina at batas. Kung ang batas ay nakapaloob sa Ingles at iyong batas na yun ay iyong isinalin sa Tagalog, dapat ang orihinal na kaalaman o mensahe o ang nilalaman ng batas na iyon ay nakapaloob din doon, walang binago. O kaya naman, walang binago. Kung gayon, ang tagasalin ay hindi lamang tagasalin na salita, kundi tagapamagitan. Yes, tagapamagitan sa kaalaman na ating isinalin kung ang original ba na salita ay ating papalitan ng kung ang isang salita sa teksto na iyong isinalin sa Tagalog ay may malalim na kahulugan, pwede mo itong isalin sa mababaw. Kunyari, sa mababaw na salita nang madaling maintindihan. Kung hindi naman is iiwanan na lang natin ang na dapat hindi lamang sa original na teksto kundi na rin dapat mapukaw din natin ang interes ng mambabasa ng teksto na iyong isinalin sa Tagalog. Okay. Number 4. Ang terminolohiya, pagtitimbang sa pagsasalin o paghihiram. Yes, dito na tayo sa paghihiram ng mga salita. O pagtitimbangin natin kung ang gagamitin nating salita sa ating isinalin na teksto is karapat-dapat pa doon sa ating gagamitin natin o sa hiramin nating salita. Okay, ito na po yung explanation. Ayon kay Meclat, ang paggamit ng mga termino ay hindi simpleng issue ng pagkakaroon o kawalan ng katumbas. Ang usaping panlipunan at ito ay usaping panlipunan at pedagogikal. Yes, ang pagsasalin natin ang ginagamit ng nating mga termino sa pagsasalin ay may katumbas.
ito ay patungkol sa usaping panlipunan at pedagogical. Ang pedagogical yung mga techniques, systems, yes, skills. Kung paano natin siya aano sa kontekstong ating isinalin. Dapat timbangin ng tagasalin kung kailan gagamit ng mga hiram na salita, halimbawa ng computer, data, algorithm, at kung kailan mainam na magamit ng tagatala, kaayusang punisyon, ponseyon. So, dito sinasabi na dapat nating timbangin ang mga gagamitin nating salita sa tekstong ating isasalin kung kung kailan tayo gagamit ng mga hirap na salita. Kunyari, computer, data, algorithm sa isang teksto, kung karapat-dapat ba ito o hindi. O kung ano naman, kung naisipan naman ng tagasalin na hindi ito palitan, o kaya palitan na lang ito siya ng salitang, kunyari, tagatala yung, tagasulat, yes, ng mga importanteng gagawin. So, dito naman, nasa tagasalin ang responsibilidad na linawin ang mga bagong katawagan o panatilihin ang orihinal kung kinakailangan. Yes, nasabi ko to sa ang ugnayan ng wika, pangyarihan at kaalaman. So, dito, ang responsibilidad ng mga tagasalin ay linawin ang mga bagong kataga o katawagan na kanilang inilagay sa tekstong kanilang isinalin o kaya naman ay panatilihin nila ang orihinal kung kinakailangan, kung mas maganda bang gamitin ang orihinal na salita o kataga doon sa teksto o iiwan nila or hindi nila papalitan muli ang orihinal na nandoon na talaga sa teksto, kung papalitan ba nila o iiwan na lang. Ang sumunod ay konteksto at rehistro ng wika. Sa konteksto at rehistro ng wika ay hindi sapat ang literal na pagsasalin. Kailangang isaalang-alang ang konteksto, teknikal, kultural at panlipunan upang maging epektibo ang salin. Dapat ding alamin ng tagasalin kung formal ba o informal ang rehistro, kung para ba sa isang eksperto o sa pangkalatang mamabasa. Naniniwala si Miklat na dapat maging sensitibo ang tagasalin sa higit pang kahulugan sa likod ng mga salita, pati ang intensyon ng manunulat. Ang sumunod ay etika ng pagsasalin. Isinusulong ni Miklat ang etikal na pananaw sa pagsasalin na may pananagutan hindi lamang sa orihinal na may akda, kundi rin sa mamabasa at sa wikang isinasalinan. Hindi dapat maging mekanikal ang pagsasalin. Dapat ito magkaroon ng malalim na pag-unawa, pananaliksik at paninindigan. Ang teknikal na pagsasalin ay hindi lamang pagsasalin ng datos. Ito rin ay pagbabahagi ng pananaw, kaalaman at ideolohiya. Ang panghuli ay panlipunang responsibilidad ng tagasalin. Bilang intelektual na tagapamagitan, may tungkulin ang tagasalin na itaguyod ang sariling wika at kultura. Ang pagsasalin ng teknikal na sulatin ay hindi lamang pagpapadali sa komunikasyon, kundi pagpapalawak ng akses sa karunungan para sa mas maraming Pilipino. Ang pagsasalin ay may tuturing ding isang bahagi ng pambansang proyekto sa pag-unlad.